ngipin, tuka, paa, bungo ng iba't ibang hayop na nahuli sa gubat ang koleksyon ni Mang Lucas. Ilan na ho yung nahuli niyong unggoy? Marami na sana eh. Yung ngipin ng unggoy, 3, yun nandito. Pero gaano karami ng unggoy na nahuli niyo? Baka daan na kung iniipon lang yan. Nagkakawala na sa katagalan, iba. Nag-umpisa kasi ako maghunting 1975. Oo. Hanggang ngayon, ito pa rin. Sabi ni Mang Lucas, minsan nakukonsensya din siyang humuli ng matching. Ang matching, pag binaril mo at hindi siya nagulpi, hahanap sila ng dahon. Pag wala pa nakakakita ng dahon, tutok niya yung sugat niya, tapos umiyak siya. Inaalis yung parang luha. tao. Pinapahid niya yung luha. Umiiyak siya, tapos ginagamot niya sarili niya. Pag di papatay, tutukan mo ulit, gaganunin, sasalag siya. Maawa ka rin. Mainit yan. Siguro hindi kasistihan. Kaya dumami anak ko, sa kaulam ko sigurong matsing. Malakas ang 6 appeal mo pagka kakain ka niyan. 71 years old na si Mang Lucas. Siya mang anak sa kasalukuyang asawa. Pati raw maliliit niyang anak, sanay na sa pagkain galing sa gubat gaya nito. Ano yan, pagkain ba yan ng pamilya mo? Kinakain din namin ito. Kulang sa dahon bayabas. Pagka lumambot bahagya, iadobo na. Pasensya na ba? Alam daw niyang bawal hulihin at patayin ang ilan sa mga uri ng hayop na hinuhuli niya. Pero pag di nga nang huli, gutom. So, talagang isang kahig isang tuka, ganun lang. Pero ang pinagpapasal ng mga tangko, kahit na ganyan, hindi ako nakakagawa ng kasalanan sa kapwa. O katulad ng karamihan sa siyudad na pag nagipit, hold up, nanakaw. isa sa mga anak ni Mang Lucas ang namatay sa gubat matapos madaganan ng bato. Parang siya, binihag siya. Nung diwata, nanunugis siya ng taga. Ayaw na may kasama. Matagal na, ala pa siya. O di hinanap, pumunta doon, tinawag, sumagot. Uyang ka, iri ka ako'y hirap na. Nakaipit pa pala siya ng bato. Sa kabila nito, itinuturing daw niyang puno ng biyaya ang gubat. Araw-araw nagpupunta sa gubat si Mang Lucas kasama ang alagang si Tucci. Ang mga eksenang ganito nagaganap kahit wala ang aming kamera. Lahat daw ng hayop na pwedeng kainin hindi nakakaligtas kay Mang Lucas. Ito ang pagong. Yung bakas niya. Ngayon andito siya. Kung dito lang sa ilalim. Ang dulas naman. Ayun, may bakas siya paakyat. Malayo narating ito. Andun sa itaas yan sa gubat. Ayun, malaki yan. May paraan din si Mang Lucas para tawagin ang kanyang mga target. Sabi niya, madalas tumatagal siya ng 2 araw sa gubat para mas maganda ang huli. Sa akin. Kung saan saang sulok ng gubat din daw siya nakakarating para maghanap. Humantong si Mang Lucas sa isang bahagi ng gubat kung saan kumakain ng prutas ang mga ibon. Pumwesto siya sa isang lugar, tahimik na nagabang. May lalanta din. Isang maliit na ibon pala ang naasinta ni Mang Lucas.
Paano naman mabubusog ang pamilya niya sa ganito? Marahil, batid din ito ni Mang Lucas, kaya nagtagal siya sa gubat ng may 5 oras. Seryoso si Mang Lucas sa ilang oras niyang paghahanap ng makakain para sa kanyang pamilya. Kung minsay walang kurap sa pag-asinta sa nakadapong ibon. Wala tayong makuha dito. Kung bumago naman ang pwesto, dahan-dahan ang kilos. Wala naman dumating malaking ibon eh. Pagtsagaan na natin itong maliliit. Tara na, uwi na tayo. Manipis. Oh, linisin nyo para pakinabangan mabusog yung ating buong pamilya. Doon ko napatunayang sanay na sanay nga sa pagkain ng hayop mula sa gubat ang mga anak ni Mang Lucas. Mahirap para sa aking pagmasdan ang tagpong ito dahil hindi naman karaniwang kinakain ang mga ibon. Pero pangkaraniwan lang ito sa mga anak ni Mang Lucas. Bago nito, ipinakita din sa amin ang pagluluto ng adobong bayawak na madalas ding pagkain ng pamilya. May damo pa. Inihaw na ibon at adobong bayawak. Nakakapanibago sa pandinig at marahil hindi kayang tikman ng iba sa atin. Pero ang mga pagkain ito ang papawi sa gutom ng 11 miyembro ng pamilyang ito. Ayun, panibagong kayod na naman, kahig tuka. Sa di kalayuan, tuloy ang kasiyahan ng mga turistang naliligo sa Peñaranda River. Abala rin ang mga residenteng nagpaparenta ng balsa at mga batang sumasideline bilang guide. Dito makikita kung paano binibiyayaan ng kalikasan ang tao. Pero lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan kung hindi natin iingatan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.